Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay magsisimula na tayong talakayin ang Never Say Die. Kung nais ninyong mapanood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH at ipagpatuloy ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa kaligtasan sa mundong puno ng kasinungalingan, kung saan ang pinakadelikadong kaaway ay hindi ang may hawak ng baril, kundi ang taong pinapasok mo sa iyong buhay. Dahan-dahang lumapit ang takot kina Joey, Gino, at Major Delgado. Nais nilang tumakas, ngunit lalong humigpit ang hawak ng sindikato. Ang pinakanakakatakot na kaisipan. Marahil ang pinakamalapit nilang kaalyado ang tunay na taksil. Mula pa sa simula, hindi na matiis ang tensyon. Hindi ito simpleng laro ng taguan, kundi isang tahimik na digmaan kung saan bawat hakbang, bawat salita ay maaaring magdala ng kamatayan. Sa presinto, malinaw sa mga usapan, may mga ayaw na may sinumang konektado sa sindikato. Ngunit wala ng atrasan. Nagpasya si Major Miguel Delgado na dalhin ang lahat sa isang safe house. Isang lugar na inakala nilang magdadala ng kapayapaan. Ngunit sa mga kwento, kapag lumitaw ang salitang safe house, madalas doon nagsisimula ang tunay na pagsabog. Ipinaliwanag ni Miguel ang plano, ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang hinala, takot, at pagod ay bumigat sa kanila. Ilang araw na silang hinahabol ng anino ng sindikato. Gayunman, nanindigan si Miguel. Para sa kanya, mas ligtas na protektahan ang pamilya nang magkakasama kaysa hayaang sila'y maging hiwa-hiwalay na target. Ngunit, habang ipinaglalaban niya ang kanilang kaligtasan, lalong lumalim ang ugnayan nina Joey at Gino. Si Gino, direktang konektado sa sindikato, maaaring maging susi sa pagbagsak nito o dahilan ng kanilang kapahamakan. Sa safe house, pansamantalang nakahanap ng ginhawa ang grupo. Sandali, tila malayo ang kaguluhan. Ngunit hindi hinayaan ni Miguel na malunod sa emosyon ang kanyang pag-iisip. Agad niyang ipinagbawal ang paggamit ng telepono, internet, anumang signal na maaaring maglantad ng kanilang kinaroroonan. Alam niyang hindi ordinaryong kalaban ang sindikato. Hindi ito natutulog, hindi tumitigil, hindi nagpapatawad. Para sa mga mas bata, tila retreat lamang ang safe house. Nagbiro, nag-explore, at nakabangga sa mahigpit na survival rules ni Miguel, sina Andrew at Troy. Ang halong pakikibaka at kabataan ay lalong nagpasidhi sa kwento, sapagkat sa pagitan ng kaligtasan at pagtataksil, naroon ang tunay na pagsabog. Sa gitna ng panganib, may mga magagaan na sandali. Hindi pilit, kundi natural na pahinga bago muling sumalpok ang realidad. Pinakatampok ang eksena sa kusina. Sa simpleng lutuin, lumabas ang tunay na emosyon. Tahimik si Gino, ngunit sinikap niyang magluto ng adobong manok. Bakit? Dahil nais niyang mapasaya si Joey at patunayan ang sarili kay Major Delgado. Malinaw ang kanyang intensyon. Samantala, sinubukan ni Troy na magpatawa, kahit halos masunog ang kanyang niluto. Ang kanyang linya, Pinoy inihaw with a touch of American, ay nakakatawa. May kumpiyansa, kahit sunog ang ulam. Ngunit sa likod ng biro ay insekuridad. Unti-unting nagiging bahagi ng pamilya si Gino at naramdaman ni Troy na siya'y naiiwan. Tahimik si Joey, ngunit malinaw na siya ang sentrong emosyonal. Lahat ay nais siyang protektahan. Lahat ay nais ang kanyang atensyon. Ngunit lumalalim ang kanyang pagod, hindi lamang pisikal, kundi mula sa bigat ng sitwasyon. At dumating ang pinakamahalagang sandali. Habang sabay-sabay silang kumakain, lumabas sa balita ang pangalan ni Lisa De Leon. Wanted, pinaghahanap, possibly connected to the drug syndicate. Biglang bumigat ang hangin at naging malinaw, hindi na ito simpleng laro ng pagtatago. Opisyal na silang hinahabol. Sa loob ng sindikato,
lalong gumulo ang sitwasyon. Umatras ang mga supplier sa ilalim ng presyo ng pulisya. Ngunit hindi sila natakot. Sila'y nagngit-ngit. At kapag ang isang kriminal na organisasyon ay naggit-ngit, tiyak na darating ang dugo. Isang miyembro ang nagdeklara, "Remove the burdens from the organization." At sa listahang iyon naroon sina Gino, Delgado at Lisa. Mula roon, naging malinaw, hindi na ito tungkol sa negosyo. Isa na itong personal na paghihiganti. Maaari mong tuklasin pa ang pasanin ni Joey, ang loyalidad ni Gino, ang pamumuno ni Miguel, o ang revelasyon ni Lisa De Leon upang makita kung paanong ang marupok na kanlungan na ito ay unti-unti nang nagiging susunod na larangan ng digmaan. Sa mundong puno ng anino, ang bawat kilos ni Gino para kay Joey. Pagtimpla ng mainit na tsokolate, pagbabantay kapag siya'y nilalamig, ay tila maliliit na bagay. Ngunit sa kwento ay mabibigat na palatandaan ng damdaming maaaring hindi kailanman magkaroon ng masayang wakas. Si Major Delgado, higit pa sa pagiging ama, ay isang sundalo. Alam niyang may taksil sa kanilang hanay, may matang nakamasid, at may paparating na kapahamakan. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya'y tahimik na nagmamasid. At sa ganitong mga kwento, ang katahimikan ay hindi pahinga, ito ay babala. Sinubukan ni Joey na magpahinga habang binabantayan ng pulis sa labas. Ngunit maging sila ay hindi panatag. Alam nilang maaaring lumitaw ang kaaway mula sa dilim anumang oras. Ang pinaka-nakakakilabot na sandali ay dumating sa isang misteryosong tawag. Your life is in danger. Someone seeks revenge. Punishment is coming. Ipinakita nitong hindi na ito simpleng operasyon ng pulisya. May mas malalim na lihim, mas malalaking pangalan na nakatago sa loob ng sindikato. Marahil, kahit si Delgado ay hindi pa alam ang buong katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, tumindi ang emosyon. Pinilit ni Andrew ang kasayahan. Bagaman alam ng lahat na iyon ay pansamantalang pahinga bago muling sumalpok ang realidad. Itinago ni Troy ang kanyang insekuridad. Unti-unting nilalamon ng takot si Joey. At si Gino, kahit alam niyang maaari siyang maging sanhi ng kanilang pagbagsak, ay lalo pang nalubog sa damdamin para sa kanya. Kaya't ang kwento ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa tiwala, pagtataksil, at mga pusong kumakapit sa pag-asa habang napapalibutan ng dilim. Habang pinagmamasdan sila sa loob ng safe house, lumilitaw ang tanong, ligtas ba talaga sila? O dito magsisimula ang kanilang pagbagsak? Sapagkat sa mundong ito, hindi lahat ng ngiti ay tanda ng pagkakaibigan. At hindi lahat ng pag-ibig ay nananatiling tapat. Kaya't nananatiling nakabitin ang mga tanong, totoo ba ang damdamin ni Gino? O ginagamit lamang niya ang emosyon upang makalapit kay Major Delgado? Kung ikaw si Joey, magtitiwala ka ba sa isang taong konektado sa sindikato? At kapag sumabog na ang mga lihim sa loob ng safe house, sino ang unang guguho? Salamat sa pagsubaybay sa masalimuot na pagsusuri. Sa susunod na talakayan, patuloy nating bubuksan ang unos. Ingatan ang iyong puso at mag-ingat sa pagtitiwala. Sapagkat sa mundong puno ng anino, ang pinakadelikadong lihim ay madalas nakatago sa taong inaakala mong pinakamalapit. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.